Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong umaga, para lang mapansin ng lalaki, kaserang Kiri namumutol ng kuryente nang walang pasabi. Lagi niya kami pinapatay ng kuryente. Pag yung pinagagawa ko sa anak ko yung wire doon, ay nagagalit siya sa anak ko. Pero pag yung asawa ko, hindi naman siya nagagalit. Hindi totoong pinapatay ko yung kuryente na yon. Gumagawa ng kwento talaga yung... Kaya tama lang yung sinasabi na pinapatay ng kuryente ko, kuryentehin ko silang dalawa. Dapat nga ba siyang putulan o dapat si kasera mamili ng dapat patulan? Siyempre, kayo naman, may makikita kayo na hindi kagandahan ng direksyon nila. Siyempre, magsiselos din kayo. Ako lang madalas yan tanggalan eh. Yan lang po naman ang ilaw namin, oh. Harapin na natin yan at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan. Face to Face! Sausawero, Sausawera! Let's get ready for Sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Ngayong umaga rito, sugod na! Tara at mag-face to face na! Oh! Nako, sana nga magbati! Wala na sanang awayan! Usapan na lamang! Kaya samahan niyo kami! Mga kapatid! Ano ang ating sigaw sa umaga? Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! At ngayon, heto na ang First Lady na nag-isang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Good morning mga kapatid! Kamusta po kayong lahat? Nako, aba naman, walang sabi-sabi, agad-agad namumutol ng kuryente. Yan daw ang hinanakit ng isang nakikikabit ng kuryente sa kanyang kasera. Ang tanong, baka naman atrasado siya sa bayad o si kasera kaya ang atrasado? Aba, mukhang may ibang pinupunteriya. Hans, nakaranas na ba kayo ng mga sausaweros natin na bigla na lang naputulan ng ilaw? Naku, Chang, ang dilim pag nangyari yan. Pero sana maliwanagan sila. Maya-maya lamang. Di ba mga kapatid? B1 at B2, nako, switch on nyo na ang lakas nyo ngayong morning. At kung liwanag rin lang ang hanap ng mga bisita natin, hindi sila bibiguin ni na Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at Father Sunny Merida. Sila po ang mahal nating trio tagapayo. Kaya naman mga kapatid, what are we waiting for? Tutok na sa TV nyo and let's make it a come on, face to face na! Ayon po sa kanya, hindi naman daw siya atrasado sa bayad niya, kaya wala raw dahilan para putulan siya ng kuryente ng kasera. Yun nga lang, iba ang dahilan. Parang may nakikitang anggulong selosan. Bakit may ganon? Pakinggan nga natin ang hinaing ni Aling Delia De Vera. Pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Aling Delia, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Sino po ang inireklamo ninyo? Bubot po. Si Bubot. Siya po ba ang inyong kasera? Opo. Okay. Gaano katagal na po ba ninyong kasera itong si Aling Bubot?
Mga 5 months lang po. 5 months lang, so bago lang po kayong nangungupahan doon. O ano pong problema? Nakikabit po ako ng kuryente sa kanya. Aho, Ngayon sabi niya, sige, kumabit ka. 300 ang isang buwan. pag sinabi pong makikikabit, anong ibig sabihin po nun? Saksak lang po. Makikisaksak lang. So ano pong pinapakisaksak niyo po? Ilaw? Ilaw lang at saka electric fan. Oh, parang mataas yata masyado yung 300, hindi ko Mataas kaya. ang singil niya. Umuwi na lang ako kasi para wala, may ilaw man kami. Oho. So, kailan po nagsimula ang problema na itong si Bubot po, ang pangalan? Tama po? Opo. Ay pinutulang kayo ng kuryente. August po. O, bakit daw po? Anong kadahilanan? Pag yung gusto niyang, mangangailangan siya ng pera, babali, pinuputulan niya. Gustong bumali. Pero kayo naman po, nakakabayad sa oras. Eksakto Kakabayad naman din po ako kasi may trabaho ako nun. Oo. So talagang regular po ninyong nababayaran yung pong 300 na sinisingil niya Nababayaran ko kada po buwan. yun. Opo. So magkano pong binibigay nyo? Kasi based on research na Minsan, pag-alaman ko po, 100, 150. 150 ang binibigay nyo. Opo. Tapos, Tapos pangiinom niya yun. pinangiinom. Ilang Tagal taon na niya. po ba itong si Aling Bubot? Ilang taon na po siya? Alam po ba ninyo kung ilang taon siya? Hindi ko naman masyadong kakilala yan, ma'am. Oo. So kayo po, ilang taon na? 48 na po ako. 48. Meron po kayong asawa? Meron po ako asawa. Oho. Yung gusto niyang anuin. Ano pong gusto niya? Yeah. Gusto pong anuhin. Sino pong may gusto? Ano pong pangalan? Nung kinakasama nyo? Valentin po. Valentin! Gaano na po kayo katagal ni Valentin? Sa taon at isang buwan. Isang taon na po kayo. Okay. Bakit po ninyo nasabing gusto nino? Kasi po pagka yung ginagawa yung anak ko, isasaksak niya yan, tatanggalin niya, tapos ang gusto niya mangyari, yung asawa ko yung kuryente. So parang inaabangan na si Kuya Valentin ang magkumpuni ng mga bagay-bagay. Ganun po ba yon? Yun ang lagi niyang tinatawag So, Lagi niyang hinahanap sa akin. So, kayo yung sinasabing nagsiselos. Nagsiselos ba kayo pagka ganon? Kasi nakikita ko naman sa itsura nila. Hoy! Pero itong Valentin, sabi po ninyo, kinakasama nyo isang taon na. May anak po ba kayo? Wala po. Wala. Saan po ba kayo nagkakilala ni Valentin? Diyan po sa tinirahan namin. Oh, binata si Valentin? Opo, binata po siya. May napangasawa na po ba kayo o boyfriend-boyfriend lang lahat-lahat? Sa totoo lang, nakatatlo ako asawa, sa una ko kasal ako. Aha. Namatay. Tapos pangalawa, namatay din. Sa pag-iinom. Aha? Pangatlo siya. Ako may anak ako sa una. Oho, ilan po lahat? 4 po. 4. Okay. Sa pangalawa? Wala po akong anak. Sa pangatlo, wala rin. pa. So, 4 lang, lahat-lahat ang anak ninyo. Okay naman po sa kanila, itong pakikipagrelasyon nyo kay Valentin. Okay naman yung mga anak ko. Kasi Oho. mabait siya eh. Oho. Marunong siyang makisoy. So, diretsahan tanong, Aling Delia, nagseselos po kayo pagka tinatawag ni Volta para ni Bobot. Ay, kasi mas kilala daw tong Bobot. Ano ba yun? Volta? Oo, parang ganon. Doon sa lugar ninyo. Nung una po, hindi po ako nagsiselo sa kanya kasi wala naman ako nakikita motibo eh. Kaya lang ako nagsilos. Pag yung ang daanan namin, iisa lang. Aha. Pagdating na, siyempre, kung magkakasalubong kayo, dapat magkakaiwasan. Hindi, magkakabagaan pa sila, tapos may iabot sa asawa ko eh. Sino po nagsabi sa inyo na nagbabanggaan sila? Ako po, kasi sinisilip ko sila. Sino po ang bumabangga? Si Valentin Yung babae. o si Aling Bubot? Babae. Yung babae. Anong inaabot po? Pero siguro po, So, mga ilang beses po ninyong nakitang gano'n na nagtatamaan sila? madalas po, hindi lang siguro 20 na lang ganun eh. 20 na beses? Baka naman maliit kasi yung hagda. Oo nga. Baka makitid ho talaga yung daanan, hindi kaya. Hindi naman daw niya sinasadyang putulan ng kuryente si Delia dahil minsan naman talagang brown out sa kanila. At kung puputulin man daw niya ang ilaw, ay dahil binibigyan lang niya ng leksyon ang mga nakikikabit sa kanila. Narito na po ang sinasabing reyna ng kuryente sa lugar nila, si Bobot Acevedo. Pasok!
Sandali! Aling Delia! Sandali po yung Bitawan nyo! Bakit po kayo pumayag na magpakabit sila ng kuryente, Aling Bubot? Hindi ho yan ang kinabitan ko ng kuryente. Bagong tira lang ho yan sa lugar na yun. O ano? Eh bakit po siya nakakakuha ng kuryente tapos sinisingil ninyo pag gusto nyo daw bumalik, ginagamit nyo pang inom? Kasama niya si Valentin eh. Hindi naman talaga mag-asawa yan eh. Tumira lang siya doon, kaya siya nakasali. Ah, kay Valentin ang bahay, ang kwarto. So ang kausap nyo, si Valentin. Binubunggo nyo daw. Si Valentin, pag nagkakasalubong kayo Asawa akong tao, at may para. inaabot kayo. Ang asawa niya, si Valentin, kaibigan ko. Ano po? Kaibigan ko si Valentin. Ay, kaibigan lang naman pala, mga kasawsawan. Baka naman si Aling Delia lang ang medyo nakaka-feel ng baka nai-insecure, hindi natin alam. Ang paliwanag ni Aling Bubot sa pagbabalik po ng Face to Face. Napapansin niyo, sa edad nila, may tropa sila. Kasi Oo. tayo, pag tayo may anak na hindi na tayo nagtatropa, may friends na tayo. Anet! May tropa! Ooh! Kung meron man kayo, may mga set kayo ng mga kaibigan na tutulong sa'yo. Dito sa TV5. Kayo po'y nakatutok pa rin sa Face to Face at kausap nga natin ngayon si Aling Bubot na sinasabi niya, di umano, ang kausap naman niya tungkol sa kuryente ay yung Valentin. Ang usapan po ay magkano kada buwan? 100 lang ho binabayad ni Valentin sa akin. Ang sabi ni Aling Delia, naniningil daw kayo 300. 3 pamilya kasi sila doon sa bahay. So sa isang pinto, kung 3 pamilya, kada pamilya 100. So paano nga po kasi ang sinasabi, pinuputulan nyo daw Hindi ho ng totoong kuryente. pinuputulan. Napuputol yung kung sayo. Siyempre, hindi kaya nung wire eh. Kung ano ng mga sinasaksak nila, may mga kalandi kuryente. Bibigay yun. Nag-overload. Pwedeng pagsimula ng sunog yon. Kaya nga ho, inalis na nga ho yun. Inalis. Oho. Eh kahit nawala ng gano'n, ang problema, ganyan pa rin. Nagseselos-selos pa rin siya. Sabi nga po ninyo, may asawa kayong tao. Oo, may asawa Oo. ako. Siya lang naman nagseselos eh. Puro selos siya. Lahat na lang pinagseselosan niya. Bakit ho sa palagay nyo nagsiselo si Aling Delia? Sa kanya. Paano naman hindi ka magsisilos? Pumapanig ka, nasa kwarto ako, bigla ka na lang papasok. O ngayon nakita mo ako, ano sabi mo sa asawa? Baka naman hindi ka lang makapag-short na kaya Sige nagseselos nga. ka. Ilan po bang anak ni Oo, anak ko. 11? Oh, wow! Isa lang ang ama nun? Hindi ho, 3. Basta ang mahalaga, kaya niyong paaralin, kaya niyong buhayin, maayos naman ang katayuan nila lahat ngayon. So ito pong kinakasama niyo ngayon, ito na yung pangatlo. Okay, bakit pati yan napapakialaman? Pati ho asawa ko nagagalit na sa kanya. Bakit ho nagagalit? Pag nawala sa mata niya si Valentin, hahanapin sa lugar namin. Ultimo sa bahay namin, nandiyan pa si Valentin. Inahanap mo sa akin. Pag tinatanong ko kung anong gusto mong sabihin, hindi mo naman Hindi mo alam kung sinasabi. ano ba dahilan kung ba't Ikaw lang ang hinahanap ko mag-isa eh. mag-ano. Nasaan nga yung Valentin? Ba, Bakit? hindi mo namin alam kung nasaan. Ultimo asawa ko, sabi, ba't dito ka ba tanong kung nasa si Valentin? Dito ba nakatira yon? Asawa mo dito may nahanap. So hindi yung kaya Aling Delia ang may problema ay si Valentin dahil nga sa medyo bata pa. Ma'am, alam ko yun. Yung asawa ko, alam ko ugali niya. Kahit 1 taon pa kaming, huli ko na ugali niya. Babae dumidikit, siya ang dumidikit. Kasi po, napunta yan sa bahay, ang tanghalin ta pagka... Tignan mo nga itsura na asawa. Itsura na asawa mo. Bigla nung sabi mo, nakita Okay. mo ako daw. Tignan mo So, itsura na Sabi asawa mo, mo. kung anong kasasawa ko. Ang itsura na asawa mo, tsaka itsura na asawa ko, tignan mo na. Sino ho ba mas gwapo? Abay, mas gwapo ang asawa ko. Abay, kitang-kita niya raw kung paano harutin kasi nga naman ni Aling Bubot ang kinakasama ni Delia. Para daw kasi silang mga teenager kung magkilitian kaya naniniwala siyang napuputulan ng kuryente ang kaibigan niya dahil nga type ni Ate Bubot si Papa. Narito po si Aling Teresita de Vera. Pasok! Hey!
Aling Teresita, magandang umaga po. Paano po ninyo nasabing type ni Aling Bubot si Valentin? Paano hindi ka masasabi? Tuwing pupunta siya kila Delia, hinahanap niya si Valentin. Oh. Masama bang hanapin? Baka naman ho kaya hinahanap si Valentin para tumulong na ayusin yung kuryente. Hindi Kasi pagkasama niya raw po si Valentin, tuwan-tuwa silang dalawa. Nagyayaya ang pagkakapunta sa baba. Dahil na... Sabi po ninyo, mas gwapo ang asawa ninyo. Bakit ho kayo chinichismis ng ganon? Yan! Talagang ganyan, walang mga magawala sa buhay yan. Saan ba, hingi si Valentin Bisan, ng piso? may sigarilyo, sinisigarilyo mo pa. Baka si Valentin ang nagnanasa sa akin, hindi ako. Ito, doktora, ay sinasadya yung pagputol ng kuryente para magkita si Aling Bubot at si Valentin. Hindi kaya ang nangyayari dito ay selosan dahil nga parang sinasabi ni Aling Bubot, abay ako ay nakakapag-shorts pa, nakakapag-sando, sila hindi na daw. Una-una no, Chang, bilang isang babae, kailangan yung seguridad mo sa sarili mo nandun eh. Pero lumalabas dito, napakadami ng kanyang insecurities. So ang tendency, parang lahat ng movement nung kanyang kinakasama, minamatyagan niya. Hindi naman ibig sabihin na totally siya na yung magiging kinakasama mo habang buhay. Tandaan niyo yun dahil kasi unang-una, 1 taon pa lang kayo. Tapos pangalawa, hindi ka nakakasigurado kung ano yung commitment na binibigay sa'yo ni Mang Valentin. Pangatlo, dahil sa ganyan na meron na siya kakilala before dahil parang si Mang Valentin at saka itong si Aling Volta ay magkakilalan talaga, lumalabas, ginagawa niyang kompetisyon. Bakit nga ba kayo kilalang Aling Volta doon sa lugar nyo? Tropa. Yun ang bansag sa inyo. Sa kanya kasi lasinggero siya. O hindi ba, lalasing Nakakasama niya, nakakasama niya sa pag-inuman. Ano? Wala nang Kaya lang kung wala namang pong problema sa asawa niya o sa kinakasama niyang pag-inom niya. Asawa ko, malinis ako, wala akong ginagawang masama. Kaya yung mga mata nyo lang masasama. Oh, Ang basa ano, matatanda parang kayo. lahat ng bagay napapansin, doktora. Oo nga at hindi lang yun, Chang, kung napapansin nyo, sa edad nila, may tropa sila. Kasi Oo. pag tayo may anak na hindi na tayo nagtutropa, may friends na tayo. Anep! May tropa! So, ang tendency talaga, alam nyo, pag yung ganyan, sana yung mga edad nyo, kung 40 pataas na kayo, you have to mature. Na wala na dapat tropa. Oo, kung meron man kayo, may mga set kayo na mga kaibigan na tutulong sa'yo, pero hindi po yung tropang pang-inom at saka yung Oo. tropang mga ganyan na aabot sa ganyan na nakakagulo ng inyong mga pamilya. May Facebook po ba kayo? Wala ho. Wala! Di ba ho kayo mahilig madalas mag-Dota? Hindi ho. Hindi kayo naglalaro nun? Pero may mga kainuman kayo? Oo. Pero yung asawa nyo, okay lang na umiinom-inom kayo? Oo, alam naman yun. Minsan nga, Salamat po, Dr. Camille. Okay naman pala daw sa mister niya, Hans, at mga kasawsawan na may barkada si Aling Bubot. Pero para bang hindi lang matanggap siguro ni Aling Delia at ni Aling Teresita yung kanyang mga ginagawang pagbabarkadang yun. Oo nga, Chang. At ang masakit nga, kaya lalong nagsiselos, ang binabarkada ay yung jowa ng nasa puti. Kaya itong nasa puti, abay, nagsiselos at nagsisintir, lalo na nga daw sinasadya siyang tanggalan ng ilaw para pumunta ang lalaki dun sa bahay at i-check kung ano nangyari. Aba, kaninong mga sentimiento ang inyong naiintindihan? Pula ba o puti? Magboto hands tayo. Go! Aba, mukhang hating-hati ang mga sausawera ngayon, ha? May mga naniniwalang itong si Aling Volta, wala naman talagang ginagawang masama, pero may mga kumbinsido siyang na may dahilan para magselos naman itong si Aling Delia. Nako, ha? Ayan ang ating boto, Hans. Eto na ang na pamangkin siya ni Aling Delia pero maging siya, kagalit din ito. Abay, bakit naman? Dahil rin ba kay Valentin? Narito po si Maylene Mondehar. Pasok! Maylene, diretsa ang tanong, ikaw rin ba pinagseselosa ni Aling Delia pagdating kay Valentin? Opo, selosa po talaga yan. Paano pinagseselosan ka? Mahilig po yun magpaparinig na kung ano nang sa akin eh. Kahit wala nang po akong ginagawin sa asawa niya, magtatanong lang po ako eh.
Tingin niya, nagsisilos na siya, may ginagawa na kami ng asawa niya. Silosan Ah, sinungaling. Aling Teresita, napapangiti po ba kayo? Ito po bang si Valentin ay gwapo? Sinasalo naman ako sa'yo. Kaya nagsiselo sa'yo. Katawan eh. Pero alam nung Valentin na gwapo siya. Nagagantahan siguro sila. Pagkagwapo kasi ma'am ng asawa niya, kaya siguro ganun. So, kung tatanungin kita, Maylene, 1 to 10, 10 pinakamataas. Nasaan doon, anong numero yung klase ng pagsiselos ni Aling Delia? Number 10? Ganong katindi? Ganyan po yan kung magsilos ka. Based on research, sinabi mo daw na kaya nagkakaganyan si Aling Delia kasi siya ang nanligaw kay Valentin. Opo, totoo po yun. Hindi ako naligaw. Ay, ikaw nagdadala ng pasalubong. Haharap yung asawa ko dito. Magpapatunay yan. Kung ako nagligaw. Ano ka naman, babae ako, maliligaw ako? Ano pala, ikaw nagpapaligaw. Oo nga naman, kababae niya namang tao ni Aling Delia. Baka naman talagang niligawan siya ni Valentin. Umuwi po siya, nagdadala po siya ng gulay, ng kamote. Pasalubong niya po lagi dyan. Sobra-sobra naman daw kasing magselos si Aling Delia. Kaya pati pamangkin niya pinagseselosan. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Doon po sa maraming beses na nagsiselos si Aling Delia, hindi po ba umabot sa punto na naisip niyo na, sige, lagi niya sinasabi, baka may babae ako, mambabae na lang ako? Hindi ko gawin yan. Oh, yun naman pala. Bakit nagsiselos pa si Aling Delia? Love ka naman pala ni Valentin. Dito sa TV5. Selos ba o kuryente? Nako, hindi na natin alam kung anong pinagmulan ng gulo na ito sa pagitan nila Aling Delia at ni Bubot. At ngayon nga, ultimo si Ate Maylene na pamangkin ni Aling Delia ang nagsasabing sobrang selosa. Yung pagsisilos niya po kasi wala sa lugar eh. Sabi lang po yung may itatanong lang po sa asawa niya. Naghihinala na po siya eh. Paano nagalit sa'yo? Ay, asawa mo nasa trabaho araw-araw. Paano mo tatanungin sa akin? Sa asawa mo nga tinatanong ko sa asawa mo! Niya, sa pangit niya eh. Ginagalang ko sila kasi kahit pa paano po, may pinag-aralan naman po ako. Hindi ako bastos, Oo. hindi katulad nila. Oo? Eh ikaw, anong So bakit po kayo sa palagay ninyo chinichismis ng ganon, Aling Delia? Tinitismis ka? Oh, ay anong ginagawa niyo doon nung una? Anong una? O ano? Hindi naman chismis yun sa'yo eh. Nakasunod mo yan. Nakita ka ng tao. Wala kayo Sino po ang sumusunod? Siya, wala tigil na sunod na sunod kay Valentin kung saan magpunta. Pag hindi nakita, magagalit. Oh, sa pero mga tao. Aling Delia, hindi naman din ho po pwedeng ganon na parang daig nyo pa si Jaworski kung makabakot Pag may kay napagtanungan, Valentin. Kasama po yun sa dapat nyong unawain dahil ang pinili po ninyong karelasyon ay mas bata po sa inyo. Eh, ikaw nanligaw kay Valentin. Tinakatismisan ka. Bakit nyo sinasabing siya ang nanligaw? Sabi niya hindi naman. Lagay niyo sa akin. Siya po yan nagpupunta doon sa bahay ng tsahin niya Kayo nga, kahit saan tayo pumunta kayo, may mga bulok kayo. Ako wala. Kaya siya nagustuhan din ni Valentin sa maganda O, dahil sa siguro pera niya. ugali. Naku, Attorney Acosta, ay parang napakaraming pinag-aawayan ng mga magkakapitbahay na ito. Nagsimula sa kuryente, tapos umabot sa selos. Unahin muna natin. Baka kailangan natin ipaliwanag kay Aling Bubot po na yung ginagawa po nila sa kuryente, illegal po ba yun o legal? Meron pong batas na sumasaklaw dyan, Tiangami, yung Republic Act 7832. O ito yung sinasabing Anti-Electricity and Electric Transmission Lines and Materials Filtrates Act of 1994. Na dito po sa batas na ito, particularly sa Section 2 nito ay enumerate doon kung ano yung mga ipinagbabawal upang sa ganon ay sasabihing illegal use of electricity. Isa nga po yun, yung pagpapagamit ng kuryente. Kahit na po yung duly authorized sa meter holder ay nagpagamit yan ng ibang service, ng facility, na walang kapahintulutan o konsento yung
private utility provider. Saklaw po ng batas na yan. At yun nga, maaaring makumit yung krimeng illegal use of electricity, tiyangami. At maging yung gumamit, tiyangami, ay saklaw din ng batas na yun. So pag napatunayan pong gano'n ang kanilang ginagawa, ano naman po ang kaparusahan yan? Ang kaparusahan po niyan ay mula 6 na taon at 1 araw na pagkabilanggo hanggang 12 taon, tiyangami. Ipagpalagay lang po natin, attorney, na ito nga pong si Aling Bubot nagpapasaksak. Tapos nga, sabi nga ni Hans, pagka sumobrang dami yung nakasaksak doon, mag-overload, pwedeng magkaroon ng sunog ng dahil doon. Pag nalaman po ba na yun ang naging dahilan kung bakit nagkasunog doon sa lugar nila, may pananagutan po ba si Aling Bubot doon sa mga kapitbahay na nasunog at na-damage ang bahay ng dahil doon sa insidenteng yun? Tama po yun, tiyangami. Yan ay papasok sa daños perjuicios. Dahil sa kanyang negligence, katulad nga yung pagpapagamit na yun, hindi niya ay dapat foreseeable naman yun. Makikita niya ang magiging epekto kapag overload ang isang electrical use, ano? Nagkaroon ng sunog, abay baka pumasok sa siya, naging negligent, at maring siya ay habulin ng daños perjuicios, tiyangami. Maraming salamat po, Attorney Ben Acosta. Yun nga po, Aling Bubot, ang gusto rin namin iparating na mensahe sa inyo na maari mang nag-aaway kayo ng dahil sa selosan, dahil dyan sa Valentin. Pero yun po isang realidad po yun na hindi po malayong mangyari. Na kapag nagkasunog dun sa lugar ninyo at makitang ang pinagmulan ay sa inyo, sagutin po ninyo yun. Kaya nga huwininto lang namin. Kaya nga inaayos na yung nila, yung lugar nila. Totoo kaya ang mga sinasabi na siya ang dahilan na nangyayaring putulan ng kuryente dahil lumalabas, parang gusto lang daw na makita ni Aling Bubot siya, kaya sinasadya yung pagputol sa kuryente nila Aling Delia na siyang ikinaseselos naman ni Aling Delia. Narito po ang lalaking pinag-aawayan ba? Naligaw ka ba o ano? Valentin Tria, pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Kuya Valentin, gusto ko lang malaman, nakakasalubong mo si Aling Bubot, may inaabot siya sa'yo? Hindi, sa totoo lang, wala kami talagang magkaibigan lang kami. Magpagawa siya ng wire sa akin, gawin ko. Tapos magbigyan ako ng pagsigarilyo. Pero alam niyo bang sobrang nagsiselo si Aling Delia? Pero sinabihan ko na si Bobot, nga, Bot, huwag ka nang maghanap sa akin, maggawa ka ng masunog ang wire mo kasi alam mo na ang asawa ko. Sinabihan ko siya talaga, si Bobot, nga alam mo na, puro silos ang asawa ko. Doon po sa maraming beses na nagsiselo si Aling Delia, hindi po ba umabot sa punto na naisip niyo na, sige, lagi niya sinasabi, baka may babae ako, mambabae na lang ako? Hindi ko gawin yan. Yun naman pala. Bakit nagsiselos pa si Aling Delia? Love ka naman pala ni Valentin. Malalaman natin kung sino nga ba ng ligaw. Abangan nyo, magbabalik kami. Malabas, mas pinili nyo daw po si Valentin kesa sa mga anak ninyo. Akala ko po ba sabi nyo, boto ang mga anak ninyo kay Valentin? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Barkan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Jescavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Hand, Foot, and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, F101, Wear Your Needs, Home Appliances by Minami, galing ng quality. Lucida DS, thank you Lucida. Ito ang tunay na masarap, Select Soy Sauce, kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang, mabisa na, pura pa, gawang Pinoy. Metropolis Suites, your urban getaway in Davao. Harold's Hotel. And now back to Face dito sa TV5.
Bakit sa palagay mo, nagiging sobrang selosa siya na pati yun, nagawa ng issue yung sa kuryente, samantalang nagkakatrabaho ka na nga para doon, di ba? Naaabot-abutan ka kahit paano. Yun ang pinagmulan. Tapos ngayon, nagsiselos si Aling Delia. Minsan nga daw, wala ka maghapon. Di ka naman daw niya hinahanap. Nasaan ka? Doon ako sa trabaho. Oo. Minsan maka-extra ko. Tapos, uwi ako, gabi na. Oo. Pero hindi naman siya maghanap. Pero nandyan lang ako sa bahay. O mawala ako sa bahay, hanap kay hanap. Oo. Sa akin. Sinasabi ni Ate Maylene, hindi mo naman daw niligawan si Ate Delia. Siya daw ang naligaw sa'yo. Sino ba talaga? Hindi totoo yan. Ako nanligaw talaga yan. Oh. Baka makabagaran ka, wag mo nang kampihan. Wag ka na, wag mo nang kampihan. Wag kasi mahalan. Aminin mo na. Pero nung naging kayo, yun yung sinasabing dinadalang ka daw ng mga gulay. Yung ba yun? Yan kasi para palakas sa katawan. Oo. Pero kayo lang, sandali. Pero si Aling Bobot ang una mong kaibigan. Oo, una kong kaibigan pagdating ko, galing ako sa probinsya. Oo. Una kong nakilala talaga si Bobot. Kaibigan lang kami talaga. So nung nalaman mong nagsiselos na si Aling Delia, pinakiusapan mo na. Usapan ko siya nga, Ate Bot, huwag ka nang maghanap sa akin kasi alam mo na, puro silos ang asawa ko. Oo. Pero kahit puro selos si Aling Delia, hindi mo nagawang tumingin sa ibang babae. Wala yan. Siya lang ang mahal ko eh. Oh! Okay, based on research po, Aling Delia, lumalabas, mas pinili niyo daw po si Valentin kesa sa mga anak ninyo. Akala ko po ba sabi niyo, boto ang mga anak ninyo kay Valentin? Boto naman po. Oh. Bakit po nagkaganon na umalis sa mga bata nung pinili niyo si Valentin? Ayaw po sa kanya, kaya nilayasan May ng mga bahay anak po niya. ako doon, ma'am, sa nakuha namin doon sa Laguna. Eh, tinapon niya ng Malaki ang Kalaway. bahay ko doon, kaya silang tumira doon sa bahay ko. Sayang naman din yun. Totoo ba, Kuya Valentin, na hindi boto sa'yo ang mga anak ni Aling Delia? Di, wala namang problema ang mga anak niya. Wala namang problema sa akin. Mga sinungaling. Hindi, pero sila, may problema ba sila sa'yo? Wala naman, lagi naman kami nga magpunta sa bahay. Sinungaling. Anak niya, kami naman Namumulot pupunta sa ng- Laguna. Kaya pala si Anel, galit na galit yung anak mo. Bakit galit, Maylin? Dahil po kasi nung nagkapira po yan, hindi naman yan siya nag-sustinto doon sa anak niya eh. Nababayaan Bakit yan. Oh, alam ko bakit hindi Alam mo, sinasabi hindi ni ako Maria? nagbigay. Ba't hindi sinasabi ni Maria? Eto ang Ngayon lang yan, kasama nakuha mo ko ang pera mo, nagbigay ka doon. Pero Oh, noon, umuwi kami mas mag-asawa, sinasabi mo nagbigay na ng yan, pera. anak mo. Oy! Pera mo. Sabi mo, Mga kasawsawan, ang hinanakit naman niya ay kay Aling Delia na dating kinakasama ng yumaong kapatid niya. Dahil nga daw, wala pa kasing isang taon na namamatay ang kanyang kapatid na dating karelasyon ni Aling Delia, nakahanap na ng bago kaagad. Ano naman ba ang reklamo pa niya kay Aling Delia? Narito po si Patricia Aguilar. Pasok! Ate Patricia, bakit ka naman nagagalit kay Aling Delia? Nagsiselosan din po ako niyan. Paanong ikaw ngayon ang pinagsaselosan? Hindi po, nung ano pa po yan, buhay pa po yung kapatid ko, nagsiselos na po yan sa akin. Paano ang karelasyon pa lang niya ay yung kapatid mo? Silosa na talaga siya. Opo. Bakit? Pag po nagbibigay ng ulam yung kapatid ko sa akin, nagagalit po siya. Eh, paano nga, ma'am? Ako naghanap buhay. Halos lahat ng ulam na inuuwi kong pinaghirapan ko, ibibigay sa kanya. Tama ba yun? Walang trabaho yung asawa, yung kapatid niya? Pero hindi Tuwa naman mo ba pwedeng kahit kaunti mabahagian sila? Hindi po, halos ibigay niya lahat yung pinaghirapan ko eh. Tuwan-tuwa naman yan. yun Pag po ang nag-aaway kami, kinakagalit tuwan-tuwa nyo. rin. Ay, nako. Pero bakit po parang ang lumalabas, silosa ho kayo talaga, Aling Delia? Siloso, ma'am. Nasa lugar ng pagsiselos ko, hindi ako basta-basta nagsiselos, wala akong nakikita. Kaya nga po, pinangangaralan po siya ng tiyahing ko na. Sabi ng tiyahing ko, ilagay mo sa lugar ang pagsiselos mo, hindi yung selos ka ng selos. Selos, yan nga ba ay nakakabuti o nakakasira ng isang relasyon? Madalas nating naririnig na dapat nasa tamang lugar lang ang pagsiselos. Nako, para po maunawaan yan at maayos na ang problemang ito ni Aling Delia nang sa ganun na hindi na lumaki pa, makakasama po nila ng harapan ang ating trio tagapayo.
Pero yung punto, di ba yung pinag-uusapan kanina tungkol talaga sa kuryente? So, ibig sabihin, hindi na kuryente yung pinag-uusapan Oo, hindi dito. na. Tapos Kung na, hindi wala yung na. talaga, dahil matagal nang wala yung issue na yun. Bakit po yung anak yung special wala sa inyo? Kaya sino nag-aasikaso po doon sa special? Mga kapatid niya po. Eh, di ba po dapat kayong magano doon? Ayaw naman po niya sa amin. Bakit po ayaw sa inyo? Gusto niya doon sa mga pamangkin niya. Mahilig sa bata yun eh. At least po kasi dapat pinangangalagaan yun dahil lalo pa babae po yung anak niyo na yun. Sana po, Attorney Ben, merong magandang naging resulta yung counseling po natin sa ating mga bisita ngayong umaga. Hangad po natin yan, Tiangami, sapagkat yun nga po ang layunin ng ating programa. Kaya't kay Aling Delia na kayo ang nagrereklamo dito, kanina ng pagpasok nyo, sabi nyo ay ang inirereklamo nyo ay tungkol sa pagpuputol ng inyong kuryente. Subalit sa kalaunan ay nakita natin na ang naging issue pala rito ay tungkol sa damdamin ninyo na hindi ko naman sinasabi o hindi ko kayo hinuhusgahan na kayo ay nagkaroon ng damdamin ng paninibugho o selos. Ito ay hindi nagdudulot ng malusog na relasyon sa ating kalagayan. Nagiging dahilan upang ang relasyon na ito ay mawasak, ang relasyon na ito ay masunog, katulad ng isang kuryente na kapag ito ay hindi nagamit sa tamang paraan, ay maaaring magdulot o magkaroon ng pinsala. Hangad ko na ang istorya mong ito, natutunan mo na ang selos walang puang sa pagsasama ng mag-asawa. Yun lamang. Tatandaan na tinanong ko kay kanina, bakit ang inyong special child ay wala sa inyo? Mas importante po natin sigurong bigyan ng tuon ng pansin na imbis na sundan-sundan si Mang Valentin, ang pagtuunan niyo ng pansin ay ang inyong dalagang anak na mayroong problema. Kahit na sabihin yung dinadalaw po, alam nyo, nandun yung comfort na secured ang isang special child na nasa kanyang ina at inaaruga, lalo pa at nagkakaedad na tayo, dapat matuto tayo magkaroon ng tamang priority para mapaayos po ang ating buhay. Yun lang po. Una, sa pakipagrelasyon sa isang lalaki, sa babae, ay napakahalaga po ang pagtitiwala. Nasasaan po sa ating kasulatan, sinasabi po sa sulat ni San Pablo sa Mataga Korento, ng pag-ibig po ay hindi silusot naninibugho. Yan po ang binigyan niya ng pagpapahalaga. Dahil po ang napakahalaga po ay ang hindi pagiging makasarili. Kung ikaw ay nagmamahal, nagpaparaya ka. Binibigyan mo ng tiwala ang iyong minamahal. Baguhin mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay nagmamahal sa kapwa-tao, nagmamahal ka kay Valentin, suklian mo ang sinabi ni Valentin na mahal ka niya. Iwasan mo na ang pagsiselos, bagkos magtiwala ka at magmahal. Maraming pong salamat sa ating trio tagapayo. Aling Delia, naging maliwanag po ba sa inyo na talagang ang sobrang selos po ay wala pong nadadalang kabutihan sa ating pong buhay? Alam ko naman yung pagsiselos, ma'am, nasa lugar naman ako eh. Aho. Hindi naman lahat ng tao, porket kausap ng asawa ko, pagsisilusan ko na. Ang ibig sabihin, may nakikita akong motibong ginagawa nito. Sinabi na nga ho ni Valentin na mahal niya po kayo at wala kayong dapat pagselosan. Kung hindi po niyo yun kayang tanggapin at hindi po ninyo yun mababawasan o mababago, wag nga po kayong magulat kung isang araw, pagising nyo, wala na si Valentin. Nasa kanya na lang po yun, ma'am. Kung gano'n ang gagawin niya sa akin, hindi naman ako nagsiselos na Nanay Delia, hindi niyo po ba narinig yung sinabi ng tatlong babae doon sa side ng pula na ni isa sa kanila wala pong nga daw interes kay Valentin? Wala silang interes, wala silang gusto. Bakit pinipilit pa rin po ninyong meron? Si Valentina ang nagsabi kanina, wala. Nakiusap pa nga siya kay Aling Bubot. Baka kailangan, Kuya Valentin, ikaw nang magsabi kay Aling Delia. Sinabihan ko nga, boss, bawasan mo ng silos mo. Oh. Yun naman pala, Aling Delia, oh. Ano mo? Sige, magmula ngayon, hindi na ako magsiselos.
Kayo namang tatlo, wag nyo nang gatungan. Nagkamali na nga yung tao. Bubulong-bulong pa kayong tatlo. Pagbubuhuling ko kayo eh. Baka pag uwi natin dito, magsabunutan naman kayo. Kailangan mag-ayos na kayo. Doon ka ba? Hingi ka ng tawa doon. Tawarin mo na lang. Wala na yun nila. Silang mailin. Kaya lahat. Huwag mo nang gatungan! Ikaw naman. Pero alam niyo po, Aling Delia, talagang yung sobrang pagseselos, hindi ho talaga... Alam niyo naman yon, yung panibugho. Sabi nga ni attorney, ang tagal ko na hindi naririnig yung Tagalog nun talagang wala akong naidudulot na maganda yan. Baka nga ho. Totoo yun Magulat kayo isang araw, di ba, Aling Teresita? Ala ng Valentin. Magigising siya, wala na siyang katabi. Kaya nga. Dito po sa programang to, napatunayan na namin yan ng maraming beses. Ilang lalaki na po ang nagsabi dito, Aling Delia. Kasi sabi ng misis ko, may babae ako. Di tinuloy ko na. So, kahit paano po, pahalagahan nyo yung pinapakitang pagmamahal sa inyo ni Mang Valentin. Huwag nyo po siyang itulak palayo. Sana po, mas naliwanagan ang isip ninyo. Hangad namin na hindi na kayo maging masyadong selosa. Kita mo, pati kuryente, binigyan nyo ng kahulugan. Selos naman pala ang problema. At ikaw naman, Mang Valentin, doon ka na lang lagi sa tabi niya, yung nakikita ka niya, para hindi na nagseselos. Diyan naman ko lagi sa tabi niya, mama. Wala naman ko ibang katabi, ma'am. Sinasabi mo palagi na mahal mo siya. Sinabi ko nga sa harap sa maraming tao sinabi ko na. Aling Teresita, parang kayo po ang balakid dyan. Pwede po bang lumipat kayo dito at magpalit ng upuan ng Mang Valentin? Yes, ma'am, sa mga bata, alam mo, matanda na kami dalawa, ma'am Hindi. Kailangan kahit matanda, nagsasabihan pa rin ng I love you, tsaka kinikiss pa rin ng good night. Ikaw naman, Mang Valentin. Di porket matanda na, nawawala na yon. Holding hands kayo. Dali. Yakap na lang. Hindi na sa ma'am. Parang shake hands lang sa kalaro, Aling Delia, huwag ka na sumimangot. Nakakatanda yan. Ngumiti ka naman. Mahal niyo ba si Mang Valentin? Mahal niyo? Ba't niyo sabihin? Lakasan mo. Mahal kita pa. Ay, nako, maraming salamat sa ating mga bisita. Amina na po tayo, mga kapatid. Anong aral na naman ba ang ating natutunan sa ating issue? Sinasabing kakambal na ng pagmamahal ang pagtitiwala. Kapag wala ang isa, madalas hindi nagtatagumpay ang isang relasyon. Mas gumagaan ang samahan kung alam ng bawat isa na kahit anong mangyaring selosan, kung sabay nilang pag-uusapan ang problema, walang dapat na ipangamba. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, mas wagas at matamis ang pag-ibig kung tiwala at hindi selos ang mananaig. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid, sa laging mga nakatutok sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa buong mundo. Salamat po sa inyo. Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating mahal na trio, Tagapayo. At syempre pa sa ating mga sausawero at sausawera. At sa ating mga besita na nagbahagi ng kanilang kwento at natuto tayo na walang naidudulot na maganda ang selos. Mga kasausawan, sana rin po manood kayo every Saturday ng Untold Stories mula sa Face to Face at yan po ay 10:30 ng umaga. At gusto lamang po naming batiin ang Alpha Company MP 73rd Infantry Battalion ng Philippine Army Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Especially po kay 21st German Franco Roldan, Company EXO, and First Lieutenant Nestor Valenzuela, ang kanilang company commander. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Siyang Ami, na lagi pong magpapaalala sa inyo. 2 taon ko nang pinapaalala sa inyo na ang problema, pwede po ninyong tawanan, pero hindi nyo dapat talikuran.
Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes, isang espesyal na bisita ang makikisawsaw. Please welcome, Didi Gandang Hari. Naging beke na rin lang kayo lahat. Bakit di ba kayo magpaka-girl? Kakayanin ba niya ang sagupaan ng mga Becky? Hindi naman siya IBM. Nung una po, nagpapa-impress Okay, sandali lang. Alam niya na boyfriend ko to. Ewan ko dyan, tapos sasabihin niya, inahas sa kanya ni Shane. Eh, siya yung ahas. Kahit Boost ako ngayon, parang di ako masyadong ready sa... Oo, sa action. Kahit nakaganyan kayo, lalaki pa rin kayo. Hindi mapakalma, kaya daanin na lang sa patalbugan ng ganda. Candidate number 2. Can you define beauty for me? What is beauty if you don't like me? Face to Face, ngayong Biyernes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.